Mamimiss kita, Laila. Wala na akong kadaldalan kapag break time. Wika kay Laila ng katrabahong si Alice. Napahinto siya sa pagliligpit ng gamit at bumaling sa katrabaho. Mamimiss din kita, Alice. Pareho silang IT personnel na babae sa isang tech company sa Maynila. Sa 3 taong pagtatrabaho niya sa naturang kumpanya, si Alice ang naging pinakamalapit sa kanya. Hindi kasi nagkakalayo ang edad nila. Yun na ang huling araw ni Laila sa trabaho. Nag-layoff ang kumpanya pinagtatrabahuhan nila at sa kasamaang palad, kasama siya sa mga empleyadong nawalan ng trabaho. Balitaan mo kung saan na ang bago mong trabaho ani Alice. Ikaw pa ba? Pero baka magpahinga muna ako ng ilang linggo bago ako maghanap ng bagong trabaho. Kung sa bagay, ang dami mo namang ipon kaya magbakasyon ka muna. Pambirong tura nito. Sa edad na 27 ay mag-isa si Laila sa buhay. Siya lang ang mag-isang nakatira sa apartment na tinutuluyan. Ulila na kasi siya sa mga magulang at nasa probinsya ang malalayong kamag-anak. Maagang namatay ang kanyang ama, habang ang kanyang ina ay pumanaw 5 taon na ang nakararaan. Nang mawala ang ina, naiwan sa kanya ang pera nito sa bangko bukod pa sa pensyon na natatanggap niya sa pagkamatay nito. Bumaling si Alice sa desk niya. Ang dami mong gamit? Susunduin ka ba ni Nick? Ang Nick na tinutukoy nito ay ang kasalukuyang boyfriend ni Laila. 3 taon na silang magkarelasyon ng binata. Naging kaklase niya si Nick sa isang subject sa kolehiyo noong nag-aaral pa siya. Ilang taon pagkatapos niyang makagraduate, nakita silang muli ni Nick at nanligaw sa kanya ang binata. Hindi mag-uuti daw siya ngayon sa trabaho. Bukas pa kami magkikita. Sagot niya kay Alice. Isang sales executive ang nobyo sa isang marketing company. Dismayadong nag-angat ng kilay ang kausap. Seryoso ba? Mas pinili pa niyang mag-uti kaysa sunduin ka? Alam niyang huling araw mo sa trabaho tapos hindi ka man lang niya pupuntahan? Anong klase ba yung boyfriend mo? Mapait siyang ngumiti sa kaibigan. Pakiramdam ko, may ibang babae talaga siya, Alice. Ilang buwan na niyang ramdam ang pagbabago ng tungo sa kanya ng nobyo. Dati ay madalas siyang sunduin ni Nick sa trabaho gamit ang kotse nito. Subalit nitong mga nakaraang buwan ay lagi itong nag-overtime. Sa isang buwan ay 2 beses na lang silang makita. Napansin din niya na kapag magkasama sila ng nobyo ay hindi nito inaalis sa tabi ang cellphone. Sabi ko naman sa'yo, kumprontahin mo na siya tungkol dyan sa hinala mo. Ani Alice. Naikwento na niya sa kaibigan ang tungkol sa hinala niyang may ibang babae ang nobyo. Paano kung mali ako? Gusto kong may matibay akong ebidensya bago ko siya kumprontahin, Alice. Anong gagawin mo kung sakaling nahuli mo may ibang babae nga si Nick? Di hihiwalayin ko kaagad. Kahit mahal ko siya, hindi ko siya mapapatawad kapag may ibang babae siya. Hindi ako binuhay ng mga magulang ko para lang magpaloko sa lalaki, no? Dahil nag-iisang anak, bata pa lang ay laging independent na si Laila. Hindi siya nangingiming makapaghiwalay sa nobyo oras na malaman niyang niloloko siya nito. Kalahating oras ang nakalibas ay nagpaalam na siya kay Alice. Karga ang storage box na pinaglagyan niya ng mga hinakot na gamit ay bumaba na siya ng gusali. Saktang paglabas ni Laila ng gusali ay isang taxi ang huminto sa tapat. Paglabas ng pasaherong sakay ng taxi, ay nagmamadali siyang lumapit sa tapat ng passenger seat niyon. Yumuko siya para silipin ng driver mula sa nakababang bintana ng passenger seat. Manong, sasakay po ako. Wika niya. Bumaling sa kanya ang driver ng taxi. Wala sa sariling napakurap si Laila nang masilayan niya ang mukha nito. Paano? Napakagwapo ng lalaki. At bata pa ito. Tila halos matanda lang ng ilang taon sa kanya. Mas mukha itong artista kaysa taxi driver. Matangos ang ilong nito, makapal ang mga kilay, mamula-mula ang pares ng labi, at may malalim na mga mata ngayon ay nakatitig sa kanya. Bago pa siya matulala sa gwapong mukha ng driver, tumikhim siya. Kuya, pwedeng sumakay? Napakurap ang gwapong taxi driver. Saan, miss? Diyan sa taxi mo. Namamasada ka ba? Muli ay napakurap to. Pagkatapos ay tumikhim. Oo, namamasada ako, miss. Ma'am. Teka lang Lumabas ito ng driver's seat at lumapit sa kanya. Akin na yung dala mo, ma'am. Ilagay ko lang sa backseat. Tipid nang ngumiti si Laila at iniabot dito ang hawak na storage box. Salamat. Habang nakasunod ang tingin sa lalaki, napagtanto niyang hindi lang tuwapo. Matangkad din. Hula niya ay lagpas sa 6 na talampakan ng height nito. Pagkatapos nitong ilagay ang storage box niya sa backseat ay bumaling to sa kanya.
Pasok ka na, ma'am. Salamat. Napangiti siya sa pagiging magalang at maginoo ng lalaki. Kadalasan sa mga ganito kagwapong lalaki, kundi suplado, mayabang eh. Ani Laila sa isip. Lalo siyang na-impress pagpasok niya sa loob ng taxi sa may backseat. Para siyang giginawin sa lamig ng aircon at mabango ang sasakyan. Amoy mamahalin. Ang bongga ng taxi nito, hindi nagtitipid ang driver. Anya sa isip. Saan tayo, ma'am? Baling sa kanya ng driver pagpasok nito sa driver's seat. Sa Pasig po. Sinabi niya rito ang eksaktong address niya. Noted, ma'am. Mula sa salamin ng taxi ay nagtama ang mga mata nila ng driver. Ngumiti ang lalaki. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. Sa Lopez Building ka nagtatrabaho, ma'am? Kasual na tanong nito. Oo, doon ang opisina ko, pero huling araw ko na kanina sa trabaho. Kaya pala ang dami mong dalang gamit. Nag-resign ka? Natanggal ako sa trabaho. Apologetic ang ngiti nito nang muli siyang sulyapan mula sa salamin ng sasakyan. Ganun ba, ma'am? Sorry po. Tipid nang ngumiti siya at nagkibit balikat. Ayos lang, ganun naman talaga ang buhay. Walang permanente sa mundo. Meron, mama. Meron permanente sa mundo. Napatingin siya rito sa may salamin. Talaga? Anong permanente dito sa mundo? Pag-ibig. Napakorap siya pagkatapos ay bahagyang natawa. I beg to disagree. Kahit pag-ibig hindi rin permanente. Kumukupas din, nawawala. Bigla ay pumasok sa isip niya ang relasyon nila ng nobyo. Noong una ay sigurado siyang mahal nila ni Nick ang isa't isa. Subalit ngayong nawala na ng oras sa kanyang lalaki, pakiwari niya nabawasan na rin ang pagmamahal niya rito. Lalo pat malakas sa pakiramdam niya na may ibang babae ito. Kapag tunay at wagas ang pag-ibig, hindi nawawala, ma'am. Salungat ng driver. Napatitig si Laila sa lalaki mula sa salamin, subalit hindi siya sumagot. Bakit, ma'am? Hindi ka ba nag-aagi sa sinabi ko? Untag nito. Bahagya siyang umuso. Hindi naman, nagulat lang ako. I mean, bihira sa mga lalaki ang mag-open ng topic tungkol sa pag-ibig. Pero siguro tama ka nga, kapag totoo ang pag-ibig, hindi nawawala. Naalala niya ang ina. Kahit maagang namatay ang kanyang ama, hindi na ito muling nag-asawa dahil ayaw nitong palitan ng ama sa puso nito. Totoo yun, ma'am. Yung lolo ko, namatay na mahal ang lola ko. Yung mga magulang ko hanggang ngayon, parang nagliligawan pa rin. Wika ng kausap sa unahan. Napangiti siya sa pagkukwento nito. Ikaw, nahanap mo na ba ang totoong pag-ibig mo? Hindi napigilang tanong niya. Hindi siya madalas makipagkwentuhan o mag-usisa sa mga driver na nakakasalamuha niya. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit magaan ang loob niya sa lalaki. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Wala, ma'am. Single pa rin ako hanggang ngayon. Walang asawa, walang nobya. Talaga? Pero gwapo ka ah. Kasual na sagot niya. Sa itsura nito, nakapagtataka na wala pa itong asawa o girlfriend. Nakita niyang lumaki ang ngiti ng kausap. Wala naman sa itsura yan, ma'am. Minsan, kung sino pa nga yung gwapo o maganda, sila pa yung minamala sa pag-ibig. Sa bagay, may point ka. Ikaw, ma'am, may boyfriend ka ba? Tipid na ngumiti siya. Meron, pero hindi ko alam kung magtatagal ba kami o ano. Bakit naman, ma'am? Bago pa niya masagot ang tanong nito ay tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang makitang si Nick ang tumatawag. Hello, Nick. Bati niya sa nobyo. Laila, nakauwi ka na? Pauwi pa lang, bakit? Akala ko busy ka. Bakit napatawag ka? Oo, nandito pa ako sa opisina. Nag-break lang ako sandali kaya nakatawag ako. Gusto ko lang i-check kung maayos ka nakauwi. Nasa biyahe pa lang ako. Iti-text kita pagdating ko sa apartment. Okay, good. I'll see you next week, okay? Kumunot ang noon niya sa narinig. Next week? Hindi ba sabi mo magkikita tayo bukas? Pupuntahan mo ako dito sa apartment? Narinig niya ang buntong hininga nito. About that, Leila. I'm sorry. Hindi ako makakapunta sa'yo bukas eh. May biglaan kasi akong dinner meeting. Sa weekend naman, alam mo may team building kami sa Batangas. So tumawag ka lang talaga para sabihin sa akin na hindi ako mapupuntahan bukas? Hindi naman, Laila. Gusto rin kitang kamustahin. Talaga? Sa loob ng isang linggong lumipas, hindi mo ako nagawang tawagan para kamustahin? Kung hindi pa ako magte-text sa'yo, hindi ka magte-text sa akin. Alam mong busy ako, Laila. Sa trabaho ba talaga? O baka sa ibang babae? Sikmat niya bago pa niya mapigilan ang sarili.
Ano bang sinasabi mo, Laila? Wala akong ibang babae. Saan mo ba napulot yung hinala mo? Alam mong ikaw ang mahal ko. Mapait na ngumiti siya. Talaga ba, Nick? Kasi hindi ko na maramdaman ng pagmamahal na sinasabi mo. I'm sorry. Mabawi ako sa'yo, Laila. Next week, okay? Marami lang akong kailangan tapusin ngayon sa trabaho. Fine. Bumalik ka na sa trabaho mo. Pagod na sagot niya bago ibaba ang tawag. Nang ibalik niya ang cellphone sa bag ay hindi niya napigilan ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Ma'am, baka gusto mo ng tissue? Untag sa kanya na driver. Nakaharap ito sa kanya, hawak ang isang box ng tissue. Ngayon lang niya napansin na nakahinto ang taxi dahil sa mabigat na trapiko. Tipid na ngumiti siya at umiling. Hindi na, pero salamat. May ibang babae ang boyfriend mo, ma'am? Seryosong tanong nito. May hinala lang ako, pero hindi naman sigurado. Hindi mo kinukumpronta? Wala pa akong ebidensya. Saka na kapag napatunayan ko na talagang niloloko niya ako, para wala siyang takas. Nagbuga siya ng hininga. No offense pero kayong mga lalaki, ang hilig niyo magpalusot. Gusto kong may ebidensya ako ng panloloko ng boyfriend ko bago ko siya kumprontahin, para diretso break up na agad. Ayoko na ng mahabang drama. Makikipaghiwalay ka agad? Yun naman ang dapat gawin eh. Hindi ako naniniwala sa second chance, lalo na kung niloko ako. Kung mahal niya talaga ako, hindi niya ako maiisip na lokohin. Tumango ito. Tama ka, ma'am. Pero kailangan mo pa bang mahuli ang panloloko niya para hiwalayan mo siya? He's already neglecting you. That's enough reason for you to leave him. Mapait na ngumiti si Leila. Hindi napansin ang diretsong pag-iingles ng kausap. Siguro may parte sa akin na umaasa na mali ako. Napaka-busy lang talaga siya sa trabaho. Kasi nung una, okay naman kami. Nito mga nakaraang buwan lang siya nawala ng oras sa akin. Gusto mong malaman kung may ibang babae siya, ma'am? Bakit hindi mo siya pasundan? Napakurap siya. You mean, mag-hire ako ng private investigator? Wala akong pera para dyan. Pwede namang ikaw mismong gumawa, ma'am. Pwede mo siyang sundan paglabas niya sa trabaho para malaman mo kung may kinikita ba siyang ibang babae. Wala naman akong sariling kotse. Kung may sarili siyang sasakyan, ay baka matagal na nga niya yung ginawa. Pwede mo akong arkelahin, ma'am. Tutulungan kitang hulihin kung may ibang babae ang boyfriend mo. Talaga? Oo naman. Don't worry, hindi ako magpapabayad ng mahal. Ngumiti ito bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Napaisip siya sa offer nito. Sige, pag-iisipan ko yung alok mo. Ano pangalan mo, kuya? Jared, pero wag mo akong ikuya. Jared na lang, ma'am. Wag mo rin akong imam. Leila na lang. Okay, Leila. Nice to meet you. Gumanti siya ng ngiti mula sa salamin ng sasakyan. Ilang minuto nakalipas, nakarating sila sa tapat ng apartment building niya. Dito na lang. Salamat. Anya nang iabot ang bayad dito. Mabigat yung gamit mo, Leila. Ihatid na kita. Anito. Hindi na, kaya ko naman. Ngumiti ito. Sige na, I insist. Dahil sa second floor pa ang apartment niya ay pumayag na siya sa alok nito. Si Jared ang nagbitbit ng storage box niya habang siya ay nauna upang igiya ito sa unit niya. Salamat ulit, Jared. Anya sa lalaki nang ilapag nito ang kahon sa sofa. You're welcome, Leila. May ballpen at papel ka ba dyan? Bakit? Isusulat ko yung number ko para pwede mo akong tawagan kapag kailangan mo ng taxi. O kaya kung gusto mong pasundan yung boyfriend mo. Bahagya siyang natawa. Oo nga pala, itong cellphone ko na lang. Inabot niya rito ang cellphone. Nang ibalik yun ni Jared ay naroon na ang number nito. I-message mo lang ako anytime, Leila. Okay, salamat ulit, Jared. Humiti ang binata bago lumabas ng apartment. Sa kabila ng nangyari ng araw na yon ay napangiti si Leila nang ibaling ang tingin sa kahon na inilapag ng taxi driver sa kanyang sofa. Samantala, kinabukasan, kasabay na kumakain ni Jared ng tanghalian ng mga magulang sa mansyon nila sa Quezon City. Kamusta ang pamamahala mo sa J2 Taxi Line, Iho? Tanong sa kanya ng amang si June de la Torre. Panganay na anak si Jared ng mag-asawang Juan Carlos at Jana de la Torre. Isang pamilya nila sa pinakamayamang angkan sa probinsya ng Negros. May-ari ng mga lupain at azokarera ang pamilya ng kanyang ama sa probinsya. Sa katunayan, siya ang namamahala sa hasyenda nila roon katulong ang pinsang si Miguel. Isang buwan nang nakalilipas nang pansamantalang iwan ni Jared ang hasyenda sa pinsang si Miguel
at magpunta ng Maynila upang pamahalaan ang taxi business nila. Ang kapatid na si Jane ang namamahala ng taxi business ng pamilya. Subalit bago umalis pa ibang bansa ang kapatid para sa honeymoon nito, humingi ito ng pabor sa kanya na siya muna ang mamahala sa negosyong naiwan nito. Pinagbigyan ni Jared ng kapatid. Isa pa ay gusto rin niyang mapagbigyan ng ina na magbakasyon sa mansyon nila sa Maynila. Sa Maynila kasi nakatira ang mga magulang dahil sa mga negosyong pinamamahalaan doon ng ama. Ayos naman pa, sagot ni Jared. Kahit nagsusulputan ng maraming kakompetensya, maganda pa rin ang takbo ng negosyo. Sa loob ng isang buwan niya sa Maynila, wala siyang naging problema sa taxi business ng kapatid. Subalit dahil sanay siya sa maraming ginagawa sa hasyenda, upang hindi mabagot ay sinubukan niyang mamasada ng taxi. Pagdating ng kapatid mo, babalik ka ba agad ng Negros, Jared? Tanong ng ina. Isang buwan lang ang honeymoon ng kapatid at ng asawa nito sa ibang bansa. Isang surgeon kasi ang napangasawa ni Jane kaya hindi pwedeng magtagal ang mga ito sa ibang bansa. Baka hindi muna ma. I'll stay here in Manila for a while. Sagot niya kasabay ng pag-abot ng baso ng tubig. Really, iho? Akala ko hindi ka na magtatagal dito sa Maynila at namimiss mo na ang hasyenda. Tila na biglang tanong ng ina. Kaswal na nagkibit-balikat siya at ngumiti. Pwede namang magbagong isip ko, di ba ma? Ayaw mo bang nandito ako sa Maynila? Parang itinatabi mo naman ako ah. Of course not, iho. Nagulat lang ako. I know how much you love the farm. Totoo ang sinabi ng ina. Kumpara sa kapatid na si Jane, mas gusto niya sa probinsya kaysa sa syudad. Kaya naman sa kanya ipinaubaya ng magulang at abuela ang mga pamamahala sa hasyenda. Naisip ko tuloy na baka may nakilala ka ng babae kaya ayaw mo umuwi agad ng Negros. Pagpapatuloy ng ina. Naging mapanukso ang mga mata. Muntik na siyang masami dahil tama ang ina. Balak niyang bumalik agad ng Negros pag uwi ng Pilipinas ng kapatid. Subalit biglang nagbago ang isip niya. At yun ay dahil lang sa babaeng nakilala niya kahapon. Si Leila. Hindi niya makalimutan kung paanong bumilis ang tibok ng puso niya nang unang beses na magtama ang mga mata nila. At simula nang maghiwalay sila kahapon ay hindi na mawala sa isip niya ang mukha nito. Sa edad niyang 30, yun ang unang beses na tinamaan siya ng ganon sa isang babae. At umaasa siyang hindi yun ang huling pagkakataon na magkikita sila ni Leila. Sana matauhan siya agad sa boyfriend niya. Hindi niya deserve ang ganong kasing lalaki. Wika niya sa isip. Well, iho, hindi ka na nagsalita dyan. Am I right? May nakilala ka bang babae? Untag sa kanya ng ina. Oh, you're smiling. I know that look. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Finally, may babae na bang nagpapatibok ng puso mo? Ngumiti siya sa ina. Pareho siyang malapit sa mga magulang. Subalit mas malapit siya sa ina habang ang kapatid na si Jane ay mas malapit naman sa papa nila. Meron ma, pero mukhang mahihirapan ako eh. Pag-amin niya sa ina. Pareho niyang nakuha ang atensyon ng mga magulang. Bakit anak? Hindi ka ba gusto ng babaeng nagugustuhan mo? Naiintrigang tanong ng ina. Parang ganun na nga ma. Tanging sagot niya. Ayaw niyang ikwento ang tungkol sa sitwasyon nila ni Leila. Daanin mo na lang siya sa tiyaga anak. Tulad nga ng sabi nila, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Isa pa, malakas ang charm mo iho. Huwag mong kalimutang mana ka sa papa mo. Anang ina na kumindot pa sa kanya. Natawa siya. Thanks, ma. Ngumisi ang ina bago bumaling sa asawa. June, turuan mo nga itong panganay mo kung paano manligaw. Paano ko tuturuan, sweetheart? Hindi rin naman kita niligawan noon. Sagot ni June sa asawa. Natawa si Jana. Oo nga pala. Hindi bale anak. Kaya mo na yung diskartehan. Malaki ka na. Sa gitna ng pagkain ay tumunog ang cellphone niya. Napakorap siya nang makitang unknown number ang nasa screen. Usually, hindi siya sumasagot ng tawag kapag nasa gitna ng pagkain. Subalit sa pagkakataong yon ay nag-excuse siya sa mga magulang. Hello? Anya nang sagutin ng tawag. Lumabas siya ng dining at nagpunta sa sala. Hi Jared. Bati ng isang pamilyar na tinig ng babae. Si Laila to, yung pasahero mo kahapon, yung hinatid mo sa Pasig. Sana naaalala mo pa ako. Ramdam niya ang pagbabago ng tibok ng puso. Sa kabila niyon ay napangiti siya. Oo naman, naaalala kita Leila. Napatawag ka, kailangan mo ng taxi? Oo, kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong pasundan mamaya yung boyfriend ko.
Kung libre ka ngayon, aarkilahin sana kita kasama ang taxi mo. Sure, Leila. Libre ako ngayon. Anong oras kita susunduin sa apartment mo? Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Bago mag-alas 4 ng hapon sana, alas 5 ang labas ni Nick sa opisina. Kulang 1 oras mula dito sa apartment ko ang biyahe papunta sa opisina niya. Okay, sige. Nandiyan ako bago mag-alas 4. Salamat, Jared. You're welcome, Leila. Ilang sandali siyang napatitig sa cellphone matapos ibaba ang tawag. Sino yun, iho? Tanong ng ama pagbalik niya sa mesa. Namumula ka, iho. Yun ba ang babaeng gusto mo? Nangiintrigang tanong ng ina bago pa siya makasagot sa ama. Ngumiti lang siya sa ina bago bumaling sa ama. May lakad ako mamaya pa. Gagamitin ko yung taxi. Bakit ang taxi ang gagamitin mo at hindi ang kotse? O sisa ng ama. Oh my God, iho. Huwag mo sabihing naging pasahero mo rin ng babaeng nakabighani sa'yo. Wika ng ina bago ito natawa. Hay nako, kayo talagang magkapatid. May pinagmanahan. Naiiling na natawa si Jared. Nagsimula kasi ang pag-iibigan ng mga magulang niya nang maging pasahero ng kanyang ama ang kanyang ina noong nagtrabaho ang papa niya bilang taxi driver. Gayon din ang kanyang kapatid na si Jane. Nakilala nito ang asawa dahil sa pamamasada ng taxi. Nagkataon lang, ma. Anya sa ina. Samantala, ilang oras ang nakalipas, nagsusuklay si Leila ng buhok nang magring ang cellphone niya. Jared? Bati niya nang sagutin ng tawag. Hi, Leila. Nandito na ako sa baba. Napaawang ang labi niya at napasulyap sa suot na relo. Ilang minuto pasado alas 3 pa lang. Teka, pwedeng pahintay na 5 minutes? Don't worry, take your time. Maaga lang ako umalis para hindi ako abutan ng traffic. Pagbaba ng cellphone, binilisan niya ang pagkilos. Pagbaba niya sa apartment building ay naabutan niya si Jared na nakatayo sa labas ng taxi nito. Ngumiti ito nang magtama ang kanilang mga mata. Hi, Leila. Hi, Jared. Sorry sa paghihintay ha. Pasimple niyang pinagmasdan ng binata. Naka-polo shirt ito at maong na pantalon. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na may taxi driver na kasing gwapo nito. Pwedeng-pwede talaga siyang mag-artista o modelo. Bakit kaya pinili niyang maging taxi driver? Anya sa isip. Ayos lang, Leila. Pasok ka na. Anito at binuksan ang passenger seat ng taxi. Salamat. Grabe, dito mo pa talaga ako hinintay sa labas. Pwede namang hindi ka na lumabas ng taxi mo. Ngumiti ito. Okay lang. Nagtanong din kasi ang landlady mo kung sinong hinihintay ko. Pumasok siya sa loob ng taxi. Agad na nanoot sa kanya ang lamig at bango ng sasakyan. Dahil nasa passenger seat siya at katabi ni Jared, naamoy din niya ang bango ng binata. Salamat dahil pumayag kang tulungan ako. Baling niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. You're welcome. Ako naman yung nag-offer sa'yo, di ba? Anito. Tipid siyang umiti. Dapat magkikita kami ngayon ni Nick, pero may biglaan dinner meeting daw siya. Pakiramdam ko, hindi naman talaga dinner meeting yung pupuntahan niya. Kaya gusto ko siyang sundan pag-alis niya sa trabaho. Tumango si Jared. Okay, akong bahala. Susundan natin ang boyfriend mo, Leila. Salamat. Sanay ka na ba sa ganito? I mean, may naging pasahero ka na ba na inutusan kang sundan ng boyfriend o asawa nila? Wala pa. Ikaw pa lang, Leila. Talaga? Gaano katagal ka na bang taxi driver? Bago pa lang, wala pang 1 buwan. Bahagyang umangat ang isang kilay niya. Wala pang 1 buwan? Tumikhim to. Actually, may family-owned sa taxi company. Ang kapatid ko namamahala pero dahil nasa ibang bansa siya, sa akin niya muna iniwan. Habang ako pansamantalang namamahala, sinubukan kong mamasada. Napakorap siya sa sinabi nito. So, hindi ka talaga taxi driver? Well, taxi driver ako ngayon. Kasi nagmamaneho ako ng taxi, di ba? Nakangiting katwiran nito. Bahagya siyang natawa. Ibig kong sabihin, hindi talaga taxi driver ang trabaho mo? Well, yeah. Hindi nga. Napanguso siya at napatitig dito. Kaya pala, hindi ka mukhang taxi driver. Naaaliw na umangat ang perpektong kilay nito. Hindi ako mukhang taxi driver? What do you mean? Ano ba dapat ang itsura ng taxi driver? I mean, masyado kang gwapo para maging taxi driver. Kung ganyan ako kagwapo, mas pipiliin ko mag-artista para malaking kitain ko. Don't get me wrong huwag ka rin sanang ma-offend. Walang masama sa pagiging taxi driver,
Pero alam naman natin na mas malaking kita sa pag-aartista o pagmumodelo kaysa sa pagmamaneho ng taxi, di ba? Nanatili ang ngiti nito. Don't worry, I'm not offended. Dapat nga ma-flatter ako dahil mukhang artistahin ang tingin mo sa akin. Mahina siyang natawa. Teka, nahiya ako bigla. Hindi ka pala basta taxi driver tapos inarkila kita para sundan ng boyfriend ko. Mula sa kalsada ay nakangiti itong sumulyap sa kanya. Remember, ako nag-offer sa'yo. I want to help you, Layla. Bakit gusto mo akong tulungan? Ayaw mong may babaeng naloloko, ganun ba? Bukod dun, gusto kitang tulungan dahil magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo? I consider you my friend since yesterday. Ikaw, okay lang ba sa'yo na maging magkaibigan tayo? Nag-offer kang tulungan ako. Ang kapal ko naman kung tatanggi ako sa friendship offer mo. No, Layla. Hindi naman dahil tinulungan kita, required ka nang gawin akong kaibigan mo. Pwede ka namang tumanggi kung ayaw mo. Ngumiti siya. Ano ka ba? Gusto ko rin na maging kaibigan ka. Nagpalitan sila ng ngiti ni Jared. Habang nakakausap niya ang binata, lalo pang gumagaan ang loob niya rito. Ilang sandali pa, nakarating sila sa tapat ng gusali kung saan nagtatrabaho ang nobyong si Nick. Kulay itim na Mazda 3 ang kotse ni Nick. Baling niya kay Jared. Sinabi niya rin ang plate number ng sasakyan ng nobyo. Wala pang 5 minuto silang nakatambay sa tapat ng gusali, nakita nilang namubas ng basement parking ang sasakyan ng nobyo. Sa tingin mo, hindi mapapansin ni Nick na nakasunod tayo sa kanya? Baling niya kay Jared. Don't worry, we'll keep our distance, Layla. I'll make sure na hindi tayo mapapansin. Thank you. Ngayon nang niya napansin na fluent mag-English si Jared para sa isang ordinaryong taxi driver. Sinabi ba niya sa'yo kung saan ang dinner meeting niya? Baling ni Jared. Hindi Hindi ko siya tinanong dahil ayokong maghinala siya. Patuloy sila sa pagsunod sa nobyo, hanggang sa pumasok ang kotse nito sa isang subdivision na hindi pamilyar sa kanya. Dinner meeting sa loob ng subdivision? Sinasabi ko na nga ba, hindi dinner meeting ang pupuntahan niya. Pigil ang galit na sambit niya. Nakumpirma niya ang hinala nang huminto ang sasakyan ng nobyo sa tapat ng isang bahay. Mula sa taxi ni Jared, nakita niyang bumaba si Nick ng kotse at sinalubong ito ng isang magandang babae. Kitang-kita niya kung paano halikan ng babae si Nick bago pumasok ang mga to sa loob ng bahay. Layla. Bumaling sa kanya si Jared, bakas ng pag-aalala sa boses nito. Sabi ko na nga ba, tamang hinala ko. Niloloko niya ako. May ibang babae siya. Kuyom ang kamaong sambit niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya sa magkahalong galit at sakit. I'm sorry, Layla. That asshole doesn't deserve you. Wika ni Jared sa kanyang tabi. Dito ka lang, bababa ako. Makikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon din. Hinawakan nito ang kamay niya. Wait, Layla. You're mad right now. Magpakalma ka muna. Humugot siya ng malalim na hininga. Don't worry, kalmado ako. Kaya ko silang harapin ng babae niya. Pinagmasdan nito ang mukha niya, pagkatapos ay tumango. Alright, I'll wait for you. 5 minutes. Kapag hindi ka bumalik, susundan kita, okay? Tipid siyang umiti sa binata. Pagkatapos ay humugot siya ng hininga at lumabas ng taxi. Pagdating sa tapat ng bahay ay nag-doorbell si Layla. Bumungad sa kanya ang babae ni Nick. Kita niya ang gulat sa mukha nito. Miss, anong ginagawa mo rito? Tanong ng babae. Kailangan ko makausap si Nick. Miss, wala akong kilalang Nick. Huwag kang magsinungaling sa akin, Miss. Nasa loob ang kotse niya. Base sa mukha mo, alam mo kung sino ako. Bago ako magwala dito, ilabas mo yung manduloko kong boyfriend. Banta niya sa kaharap. Bago pa makasagot ang babae ay lumabas na ang magaling niyang nobyo. Namutla ito nang makita siya. Layla, anong ginagawa mo dito? Ito pala yung dinner meeting mo, ha? Meeting sa ibang babae? Tell me, gaano katagal mo na ako niloloko, Nick? Sikmat niya sa nobyo. Layla, nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami ni Ana. Nakita ko kung paano kayo maghalikan. Huwag mo akong gawing tanga, Nick. Sabihin mo sa akin kung gaano katagal mo na akong niloloko. 3 months. I'm sorry, Layla. Hindi na niya pinatapos yung sinasabi nito dahil tumama na ang palad niya sa pisngi nito. Para yan sa panloloko mo. Mula ngayon, break na tayo. Huwag ka na magpapakita sa akin kung ayaw mong masaktan. Hindi na niya ito hinintay na makasagot dahil tumalikod na siya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa taxi ni Jared. Layla, are you okay?
Salubong ni Jared. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Okay ako. Sunod-sunod ang pinakawalan niyang hininga. Nakipag-break ako, tapos sinampal ko siya. See? Namula ang palad ko sa kapal ng mukha niya. Ipinakita niya rito ang kamay. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinisil yun. I'm proud of you, Layla. You did great. Sa sinabing yun ni Jared ay tila na-trigger ang luha niya. Akala ko hindi na ako iiyak kasi matagal na ako may hinala na niloloko niya ako. Akala ko napaghandaan ko na to, pero hindi pala. Ang sakit pa rin pala nang malaman ko yung totoo. Na 3 buwan na niya ako niloloko. Ang kapal ng mukha niya, Jared. Layla, it's okay to cry. Masuyong wika nito sa kanya. Let it all out today. I'm here. Namalayan na lamang niya na umiiyak na siya sa dibdib ni Jared. I'm sorry. Nahihiyang sambit niya ng tumahan. Iniyakan kita. Nabasa ko pa tong polo mo. Ngumiti ito. It's okay. Inabutan siya nito ng tissue. Here. Tinanggap niya yon at pinunasan ng luha niya. Ang tanga ko pala dahil hinayaan ko pang patuloy niya akong lokohin kahit matagal na ako naghihinala na niloloko niya ako. Hey, stop blaming yourself, Layla. You just gave him the benefit of the doubt. Hindi mo kasalanan na inabuso niya ang tiwala mo sa kanya. Ang mahalaga ngayon, nakawala ka na sa kanya. That's what's important, okay? Masuyong sambit ni Jared. Tumango siya at patuloy na pinunasan ng luha. I swear, ito na ang huling beses na iiyakan ko ang lalaking yun. Hindi niya deserve ang luha ko. Masuyong gumiti si Jared. Very good. I'm proud of you, Layla. Kumuha ito ng tissue at tinulungan siyang punasan ang basang pisngi. Napapatitig siya sa lalaki. Thank you, Jared. Kung hindi kita nakilala kahapon, hindi ako magkakalakas ng loob na pasundan si Nick. Labis na ipinagpapasalamat niya ang presensya ni Jared ngayon sa tabi niya. You're welcome, Layla. Sorry ulit dahil nabasa ko ang polo mo. Ang dami ko agad utang sa'yo. Ngumiti ito. Well, simulan mo ng pagbabayad ng utang mo. Magkano sisingilin mo? Hindi magkano. Ano? Come on, put on your seatbelt. Kakain tayo. Kakain? I-celebrate natin yung breakup mo sa walang kwenta mong ex-boyfriend. Like you said, hindi mo sasayangin ang luha mo sa walang kwentang lalaki. So we should celebrate today, not cry. Kahit nakatatapos lang umiyak ay napangiti si Layla sa sinabi nito. Tama ka. Sige, kain tayo. Ililibre kita ng kahit anong gusto mo. Lumawak ang ngiti nito. Talaga? Kahit anong gusto ko, Layla? Teka, wag naman dun sa masyadong mahal ah. Baka nakakalimutan mo, wala akong trabaho ngayon. Kailangan ko rin magtipid. Natawa ito. Don't worry, budget-friendly lang to, Layla. Kalahating oras ang nakalipas, nakarating sila ni Jared sa isang dessert shop. Mahilig ka sa dessert, Jared? Tanong niya nang igiya siya nito sa loob ng establishmento. Puro matatamis ang naroon, mula sa ice cream, cake at iba pang uri ng dessert. I like ice cream. Anito. Napangiti siya. Talaga? Mahilig din ako sa ice cream. Ano paborito mong flavor? Vanilla. Pareho pala tayo. Lumawak ang ngiti nito. Well, mukhang bagay tayo. Napakurap siya. Bagay tayo? Na magkaibigan. Natawa siya. Sa huli, umorder sila ng vanilla ice cream at waffles. Hindi ko ina-expect na dito mo ka dadalhin sa dessert shop. Medyo kinabahan ako kanina. Akala ko pang Michelin star restaurant hilig mo at mapapasubo ako. Ano ka ba? Kahit sa parisan mo lang ako ilibre, masaya na ako. Dito lang talaga kita dinala dahil comfort food ang ice cream. Lalo na sa mga taong kakagaling lang sa breakup, na busted at sawi sa pag-ibig. Bakit? Kumakain ka ba ng ice cream kapag galing ka sa breakup? Hindi. Kapag nababusted ka? I'm sorry, wala pang babaeng nang busted sa akin. Grabe, ang gwapo naman pala ng taxi driver na to. Tukso niya sa binata. Natawa si Jared. So, hindi ka pa nasawi sa pag-ibig? Tanong niya bago sumubo ng ice cream. Hindi pa. Sa bagay, ang gwapo mo. Mabait pa at gentleman. Sino ang babaeng tatanggi sa'yo? Lumaki ang ngiti nito. Huwag mo naman akong purihin ng ganyan, Layla. Baka matulad ako dito sa ice cream. Matunaw ako bigla. Natawa siya sa sinabi nito. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang nangyari bago sila mapunta sa dessert shop na yon. Kung di ka pa nasasawi, bakit alam mo na effective comfort food ang ice cream? There's a study about that, Layla. Sweets are effective comfort food.
Namangha siya nang ilahad nito sa kanya ang pag-aaral tungkol sa bagay na yon. Wow, mukhang hindi ka rin basta gwapo lang, matalino rin. Saan ka nag-aral? Sa US. Saan sa US? Stanford University. Namilog ang mga mata niya. Ang binanggit nito ay isa sa pinaka-prestihiyosong universidad sa Amerika. Stanford University? Grabe, ibang level ka pala, Jared. Tapos tinawag mo pa akong ma'am nung una tayong nakita. Natawa ito. Pasahero naman kita nun ah. Ngayon lang ako nakatagpo ng Stanford graduate na nagmamaneho ng taxi. I guess it runs in the family. Si Papa kasi naging taxi driver talaga siya. Naglaya siya sa poder ng lolo at lola ko nung kabataan niya. Nakatitig siya kay Jared habang nagkukwento ito tungkol sa pamilya nito. Lalo siyang nabigla nang malaman na galing sa prominenteng pamilya ang binata at hasyendero ito. Wow! Hindi ako makapaniwalang may kaibigan na akong hasyendero. Kung totoong magkaibigan tayo, pwede bang pautang? Pabiro niyang tanong. Ang laki ng ngiti ni Jared. Magkano ba, miss? Natawa siya. Patola ka rin no? Joke lang naman. Humalakhak si Jared. Hindi niya napigilang hindi mapatulala sa binata. Napagtanto niyang lalo itong gumagwapo kapag tumatawa. Hey, you're looking at me. May ice cream ba sa mukha ko? Nakangiting tanong ni Jared. Wala, ngayon ko lang kasi napansin. Ang haba pala ng pilikmata mo. Mana ako kay Papa. Gwapo rin ang Papa mo? Oo, pero mas gwapo ako. Pwede ba yun? Mas gwapo pa ang anak sa tatay? Oo naman. Matandaan na siya Gurang na, kaya mas gwapo ako. Natawa siya. Ang yabang mo rin pala. Kung isumbong kita sa tatay mo kapag nakita ko siya. Kahit samaan pa kita, Leila. Natawa siya. Sa sumunod na minuto ay ito naman ang nagtanong tungkol sa pamilya niya. I'm sorry about your parents, Leila. Wika nito nang ikwento niya na wala na ang mga magulang. Tipid siyang umiti at sumubo ng ice cream. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka? Marahang tanong nito. Hindi naman. Sanay na kasi ako. Bata pa lang ako, pinalaki na ako ni Mama na maging independent. Marahang tumango si Jared. May bala ka bang maghanap agad ng trabaho? Bala ko sanang magpahinga muna kahit ilang linggo lang. Pero ayokong walang ginagawa. Baka maisip ko pa yung walang yang sinik. Kaya maghahanap na lang siguro ako ng trabaho agad. I can help you, Leila. Pwede kitang ipasok sa company ni Papa. Sorry, Jared, pero ayoko kasing tumanggap ng ganyan pabor. Ngumiti ito. Tumango. I understand. Sasamahan nilang kita sa paghahanap mo ng trabaho. I mean, pwede kitang ihatid sa mga pag-a-applyan mo para hindi na mahirapan. Napanguso siya. Wag na, wala akong pambayad sa'yo. Nagtitipid pa ako, remember? Sa mga susunod na araw, baka mag-jeep lang ako. Don't worry, hindi naman ako maniningil ng mahal Okay na sa akin ng ice cream. Ice cream lang talaga? Ang mahal ng gas ngayon, lugi ka. Ngumiti ito. Yup, ice cream lang talaga. Come on, I just want to help you, Leila. Fine, grasya na yan, tatanggi pa ba ako? Sige, kukontakin kita kapag may mga interview schedule na ako. Good, hihintayin ko ang tawag mo. Malaki ang ngiting sagot nito. 9:00 na ng gabi nang ihatid siya ni Jared sa apartment niya. Alam mo, ang weird natin. Nauna pa tayong mag-dessert kanina kaysa dinner. Baling niya kay Jared nang alisin ang seatbelt. Nasa tapat na ng apartment building na tinutuluyan ang taxi nito. Wala namang masama na nagsasabing bawal mauna ang dessert kaysa sa main course Look, buhay pa naman tayo ngayon. Pabirong sagot ni Jared. Pagkatapos kasi nilang kumain ng ice cream ay napunta sila sa katabing restaurant para kumain ng hapunan. Hindi masakit ang tiyan mo? Anya. Hindi. Matibay ito, no? Yung sa'yo ba, Leila? Ayos lang din. Good. Ngumiti siya. Thank you, Jared Salamat sa lahat. Lalo na sa pagpapatawag mo sa akin ngayong araw. Ang swerte ko na nakilala kita at naging kaibigan. You're welcome, Leila. I'm happy that I met you and you agreed to be friends with me. Nagtagal ang mga mata nito sa kanya. Sana wag mo na ulit iyakan ng lalaking yun. Hindi na talaga. Good. You'll move on from him, Leila. Oo naman no. Maraming ibang lalaki dyan. Naging seryoso ang mukha nito. Marami talaga. Yung hindi ko lolokohin, hindi ko sasaktan. Nang sandaling yun ay tila umalo ng sikmura niya. At hindi yun dahil sa mga kinain nila ni Jared. Sa unang pagkakataon, nailang siya sa tingin nito. Tumikim siya at ngumiti. Sige Jared, mag-ingat ka pa uwi. I will.
Tawagan mo lang ako kapag may mga kailangan kang puntahan, okay? Good night, Leila. Ngumiti siya at bumaba ng taxi. Hinintay niyang makaalis si Jared bago siya umakyat ng kanyang apartment. Kinabukasan, naging abala si Leila sa paglilinis ng apartment. Lahat ng bagay na galing sa dating nobyo ay itinapon niya. Sa sumunod na araw, inasikaso niya ang pag-aayos ng resume at pagpapasa ng mga job applications sa internet. Lunes ng hapon, nagluluto siya ng hapunan nang tumunog ang cellphone. Namilog ang mga mata niya nang makita ang pangalan ni Jared sa screen ng cellphone. Hello, Jared? Mahinang bati niya sa kausap. Leila? Kusa siyang napatingin nang marinig ang baritonong tinig nito. Hi, napatawag ka? I just wanna check on you. Kumusta ka? I didn't hear from you on the weekend. Sorry, nabisi kasi ako, Jared. Pero okay lang naman ako. Ang totoo, kahit naging abala kahapon ay sumagi rin sa isip niyang tawagan o i-text si Jared. Kaso ay hindi niya itinuloy dahil nahiya siya. That's good to hear. I hope hindi ako nakaka-istorbo sa'yo. Hindi naman, nagluluto lang ako ng hapunan. Anong dinner mo? Sinigang na baboy. Wow, alam mo bang paborito ko yan? Napangiti siya. Talaga? Ako rin, paborito ko to. Narinig niya ang tawa nito. Bagay talaga tayo. Magkaibigan. Natawa siya. Ikaw, kumusta ka, Jared? Eto, nagugutom. Nag-crave sa sinigang. Kinigat niyang ibabang labi para pigilang mapangisi. Nagpaparinig ka ba, Mr. Jared? Tinatamaan ka ba, miss? Natawa siya. Nasaan ka ba? Nandito sa opisina ng taxi line. Kung malapit ka, pwede kang magpunta dito sa apartment. Marami tong niluluto ko. Narinig niya eksaheradong buntong hininga nito. Akala ko hindi mo na ako aalukin eh. Pupunta ka nga? Yes, I'm coming. Expect me in an hour, Leila. Magdadala rin ako ng ice cream. Ano ka ba? Kahit hindi na. I insist. Fine. Ibababa ko na to Kato ka na lang pagdating mo. Sige po. See you. Paalam nito. Hindi nawala ang ngiti ni Leila kahit nang maibaba na niya ang tawag. Pagkatapos niyang magluto ay inayos niya ang maliit na dining at sala ng apartment. Nagpalit din siya ng damit. Kulang isang oras pagkatapos tumawag ni Jared, narinig niya ang katok sa pinto ng apartment. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang inaasahang bisita. Hi, delivery po para kay Miss Leila. Nakangiting wika nito at iniangat ang hawak na plastic bag. Nangiti siya. Vanilla ice cream po ba to? Yes, ma'am. Muli ay natawa siya. Pasok ka, Jared. Pinagmasdan niya ang binata. Simpleng t-shirt lamang at maong na pantalon ang suot nito, subalit lutang pa rin ang kagwapuhan nito. Iginiyan niya sa sala ang lalaki at iniwan ito para ilagay ang ice cream sa ref. Dito ka muna, ihahanda ko lang yung pagkain. Tulungan na kita, Leila. Hindi na, dito ka na lang. Please? Sige na nga, ang kulit mo eh. Sa huli ay wala siyang nagawa nang sundan siya ni Jared sa kusina. Tinulungan siya nitong maghanda ng hapunan. Pasensya na, maliit lang tong apartment ko. Anya. I don't mind. Tumira din ako sa maliit na apartment nung nasa US ako. Saan ka natutong magluto? Bata pa lang ako, tinuruan na ako ni Mama. Ikaw, marunong ka ba magluto? Ngumiti ito. Sa tingin mo, makakasurvive ako sa US kung hindi ako marunong magluto? Natawa siya. Ang yabang naman. Sige nga, anong mga niluluto mo? I can cook Italian, American, to Chinese and Filipino dish. Teka, bigla ako nahiya dito sa sinigang ko. Baka mapintasan mo. Pinagmasdan nito ang inilapag niyang bowl ng sinigang sa mesa. Makikikain na nga lang ako, mamimintas ko ba ako? Hindi ako ganun, Leila. Paano kung hindi ka masarapan? Di magsisinungaling ka para hindi ako ma-offend. Luto mo yan, so sigurado akong masarap yan. Tinikman nito ang pagkain sa harap. Pagkatapos ay nag-thumbs up to. See? Masarap oh. Hindi mo ako binobola lang? Anong binobola ka dyan? Hindi ako marunong noon, miss. Natawa siya. Sige na, kain na tayo. Ngumiti si Jared at ipinaglagay siya ng kanin sa pinggan. Salamat, Jared. Salamat din dito sa sinigang mo, Leila. Kain na tayo. Tumango siya at nagsimulang kumain. Maya-maya ay napangiti siya nang mapansin ang maganang pagkain ni Jared. Masarap ba talaga ang luto ko o gutom ka lang? Tanong niya. Masarap talaga. Ikaw, miss, kumain ka dyan at wag mo akong panoorin. Baka isipin ko, crush mo ko.
Namilog ang mga mata niya kasabay ng bahagyang pag-iinit ng pisngi. Hala, hindi kita crush ha. Na-amaze lang ako dahil ang gana mong kumain. Hindi mo ako crush? Hindi. Ba't namumula ka, miss? Ikaw kasi, bigla mo akong inaasar. Di naman dahil gwapo ka, crush na kita. At saka kakagaling ko lang sa breakup, no? Kapag galing sa breakup, bawal na magka-crush? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Ngumisi ito. Come on, okay lang naman kung crush mo ako. Marami naman akong kaibigan na may crush din sa akin eh. Wala eh. Ganun talaga kapag may ganitong muka. Hindi maiiwasan yun. Pumalatak pa ito. Natawa naman siya. Alam mo, ikain mo na lang yan, Manong Jared. Manong? Ginawa mo naman ako matanda, Leila. 3 years lang ang age gap natin. Isang tawang isinugot niya rito. Pasalamat ka, masarap tong sinigang mo, Manang Leila. Ani pa ni Jared na lalo niyang ikinatawa. Sa gitna ng pagkain nila ay may kumatok sa apartment niya. Dito ka muna, baka yung landlady yun. Anya sa binata. Iniwan niya si Jared sa hapag, subalit pagbukas niya ng pinto ng apartment, tumambad sa kanya ang ex-boyfriend na si Nick. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko, huwag ka na magpapakita pa sa akin? Sikmat niya sa dating nobyo. Leila, hindi ako nandito para magmakaawa sa'yo na balikan mo ko. Gusto ko lang kunin yung mga gamit na naiwan ko dito. Yung jacket ko at sapatos. Wala ka ng gamit dito, Nick. Itinapon ko na. Ano? Bakit mo itinapon? Alam mo ba kung magkano mga yun? Wala akong pakialam kung magkano yun, Nick. Wala ka rin naman pakialam sa nararamdaman ko nung niloloko mo ako, di ba? Tila magsasalita pa ito pero tumagos ang tingin nito sa kanya. Kasabay niyon, naramdaman niya ang presensya ni Jared sa tabi niya. Leila, sino yung lalaking yan? Tanong ni Nick. Bago pa siya makasagot ay naunahan na siya ni Jared. Boyfriend ako ni Leila. Nabigla siya sa sinabi ni Jared, lalo na nang maramdaman niya ang kamay nito sa bewang niya. Pakiwari niya ay tila may maliit na boltahe ng kuryenteng gumapang sa katawan niya. Love, sino tong bisita mo? Masuyong tanong pa ni Jared. Sa kabila ng pagkabigla ay nagawa niyang sumagot sa katabi. Si Nick, ex-boyfriend ko. Really, love? Totoo pala yung sinabi mo na mukhang bisugo ang ex-boyfriend mo. Kung hindi lang siya apektado sa kamay ni Jared sa bewang, ay matatawa siya sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Sino mukhang bisugo? Sikmat ni Nick kay Jared. Ikaw, may salamin ka naman siguro, di ba? Nakakagagaw kang lalaki ka. Nick, pwede ba umalis ka na? Utos ni Leila sa dating nobyo. Bumaling to sa kanya. 2 araw pa lang tayong hiwalay, meron ka nang ipinalit sa akin. Really, Leila? Itong taxi driver na to. Sabi ni Aling Mina sa bisita mo ang taxi na nakaparada sa labas. Ano, desperada kang palitan ako kaya pumatol ko sa taxi driver? Ano ba pakialam mo kung pinalitan kita agad? Ikaw nga hindi pa tayo break, may babae ka na. At ano naman kung taxi driver si Jared? At least hindi siya manloloko. Mas gugustuhin ko pang pumatol sa basurero kaysa sa manlolokong tulad mo. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Kumayo mang kamao ni Nick, subalit sa huli ay walang imik na tumalikod lang to. Nagbuga si Leila ng malalim na hininga nang mawala sa paningin ng dating nobyo. Are you okay, Leila? Masuyong tanong ni Jared. Tumango siya. Okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? I'm sorry kung inunsulto ka ni Nick. It's okay. I don't care about it. Saka pinagtanggol mo naman ako eh. Ngumiti ito. Ngumiti rin siya. Siyempre, hindi ako papayag na insultuhin ka niya, no? Lalo na dahil boyfriend mo ako. Nag-init ang mukha ng dalaga. Bakit nagpakilala kang boyfriend ko kay Nick? I wanted to piss him off. Nakibit balikat ito at ngumisi. Effective naman, di ba? Ang galing mo rin mang asar, no? Tinawag mo pang bisugo ang isang yun. Totoo naman eh, mukha siyang bisugo. Di siya bagay sa sirenang tulad mo. Natawa siya. Halika na nga sa kusina. Bumalik sila sa hapag at itinuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagbukas siya ng TV at tumambay sila ni Jared doon. Mag-isa ka lang dito sa apartment mo, Leila. I'm worried. Baka mamaya balikan ka ng ex-boyfriend mo. Ani Jared. Hindi na yan. Ipapaban ko siya sa apartment building. At saka hindi naman bayolente si Nick. Kahit ininis mo siya, hindi ka naman niya binantaan. Bumuntong hininga ito at tumango. Kumusta naman ang pag-a-apply mo ng trabaho?
Nagpasa na ako ng mga application pero wala pang nagme-message. What if ako na lang munang mag-alok sa'yo ng trabaho? Napakurap siya. Jared, hindi naman ako nagmamadaling magkatrabaho. Hindi mo ako kailangan tulungan. Ako yung may kailangan ng tulong mo, Leila. Ha? Nagtagal ang tingin niya sa lalaki. I need a wife, Leila. Kung papayag ka, gusto kitang alokin para maging temporary wife ko. Nalaglag ang panga niya. Ano? Temporary wife? Asawa? Paki-explain nga. Remember what I've told you. I live in Negros. Nandito ako sa Maynila para pansamantalang pamahalaan ng taxi business na iniwan ng kapatid ko. But that's not the only reason I'm here. Pinapunta din ako ng parents ko ng Maynila para maghanap ng mapapangasawa. According to them, makakabalik lang ako ng hasyenda kapag nag-asawa na ako. Ha? Bakit naman ginawa yun ng parents mo? Bumuntong hininga to. Desperado na kasi silang mag-asawa ako, lalo na si mama. At alam nilang hindi ako makakapag-asawa kapag nanatili ako sa hasyenda dahil puro hayop ang kasama ko dun. Napalunok siya. So, inaalok mo akong gawing temporary wife mo para makauwi ka ng Negros? Tumango si Jared. Sa papel lang ang kasal natin, pero kailangan nating magpanggap na mahal natin ang isa't isa sa pamilya ko. I will pay you a fair amount for this, Leila. After 6 months, we can file a divorce. Bakit hindi ka nalang kumuha ng peking asawa? Sayang ang ibabayad mo sa annulment fee, sa abogado, sa judge. Sigurista ang parents ko, Leila. I don't want to take the risk. Napuno na pakiusap ang mga mata nito. Sana pag-isipan mo. Babayaran kita ng malaki. At makakapagbakasyon ka sa Negros. Magugustuhan mo ron. Ako pang personal na tour guide mo. Napanguso siya para pag-isipan ng mga sinabi nito. 1 million, Leila. Pagpapatuloy ni Jared. Namilog ang mga mata niya. 1 million? Seryoso ka ba? Babayaran mo ko ng ganun kalaki? Seryoso ako, Leila. Lumunok siya. Fine, sige. Payag ako. Tutulungan kita. Thank you, Leila. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya at matamis na ngumiti. You're welcome. Wag naman ganun kalaking ibayad mo. Ang laki ng 1 million. Ayaw mo ng 1 million? Gusto, syempre. Sino bang tatanggi sa pera? Pero magkaibigan naman tayo kaya tutulungan kita kahit di ganun kalaki ang bayad. You deserve it. Hindi rin ako kuripot na kaibigan, Leila. Pabiro siyang umirap. Bahala ka. Sige, pera mo naman yan eh. Sana all na lang talaga mayaman. Lumaki ang ngiti nito. Okay, we're settled. Bukas magpapakasal tayo. Bukas agad? Oo, para maipakilala na kita sa parents ko at makauwi na tayo ng Negros. Hindi ba magagalit ang parents mo kapag nagpakasal ka lang basta? They will forgive me for it. Ang importante sa kanila, may maiharap akong asawa. Okay, sige. Sa huli ipagpayag niya. Pasado 9:00 nang magpaalam sa kanya si Jared. Thank you for the dinner, Leila, and for accepting my favor. Thank you rin kasi nagustuhan mo ang luto ko at gagawin mo ako milyonarya. Natawa ito. I'll see you tomorrow. Susunduin kita. Tumango siya. Ingat ka pa uwi. Good night, Langga. Malaki ang ngiting sambit nito. Langga? Ano yun? Short for palangga. Endearment yun sa Hiligay nun. Native language sa probinsya namin. Ang ibig sabihin, mahal o minamahal. Namula ang mukha ni Leila. Bakit tinawag mo akong langga? Lumaki ang ngiti nito. Practice, para di ka na magulat kapag tinawag kitang langga sa harap ng pamilya ko. Sige na, good night na, Jared. Pag-alis ng binata, muli niyang pinag-isipan ang ginawang pagpayag sa pabor nito. At wala siyang makapagpagsisisi sa naging desisyon. Kinabukasan, 2:00 ng hapon ay sinundo siya ni Jared sa apartment. Hindi tulad kahapon na nakasimpleng kamiseta lang ang binata. Ngayon ay naka-long sleeve ito na nakarolyo ang manggas hanggang siko. Nakaitim na slacks din ito at naka-brush up ang buhok. Napakurap-kurap tuloy siya sa harap nito. Jared, ngumiti ang binata. Hi, Leila. Bagay sa'yo ang suot mo. Napatingin siya sa suot niyang puting bestida. Salamat. Ikaw rin bagay sa'yo ang suot mo. Lumaki ang ngiti ng binata. Mukha nga eh. Parang napatulala ka. Grabe sa napatulala. Hindi naman. Talaga? Tumikhim si Leila. Ano lang, medyo lang. Hindi ko lang alam na may ikakagwapo ka pa. Paliwanag niya. Nag-impilyo ang ngiti nito. Salamat, Leila. Pero alam mo, sabi ng ex ko,
Mas gwapo daw ako kapag walang damit. Nag-init ang mukha niya. Natawa naman to. Come on, halika na. Baka mali tayo kay Judge. Anito. Sabay silang bumaba ng apartment niya. Subalit sa halip na taxi ay isang itim na SUV ang nakaparada sa tapat. Nasaan yung taxi mo? Tanong niya. Iniwan ko sa bahay. Hindi kasi sa akin yun eh. Kay Jane talaga yun, sa kapatid ko. Nakikipasada lang ako. Dumating na kagabi eh. Nagalit kasi hindi ako nag-boundary. Natawa siya. Seryoso? Nagbibiro lang ako, Layla. Madalas lang talaga kaming mag-asaran ng kapatid kong yun. Binuksan nito ang passenger seat ng sasakyan. Pagpasok nito sa driver's seat, inilabas nito ang 2 kahon ng singsing. Isang pares ng wedding ring ang tumambad sa kanya, samantalang ang isang kahon ay may lamang engagement ring. Bumili ka pa ng singsing? Hindi makapaniwalang sambit niya kay Jared. Itong wedding ring lang. Yung engagement ring kay mama yan. Kinuha nitong engagement ring at inilahad sa kanya. Let's try kung kasya sa'yo. Kung hindi, papaayos natin. Marahan itong isinuot ang singsing. At sakto yun sa kamay niya. Parang isinukat sa'yo ah. Nakangiting komento ng binata. Jared, ang ganda. Paano kung mawala ko to? Magkahalong pagkamangha at pag-aalalang sambit niya. Edi bawas sa ibabayad ko sa'yo. Magkano ba tong singsing? 1.5 million. Ano? Magkakautang pa ako ng 500,000 sa'yo pag nawala ko tong singsing mo? Ngumisi ito nang makita ang reaksyon niya. I'm just kidding. Hindi ko alam kung magkano tong singsing, Layla. At hindi mo kailangan bayaran kapag nawala. Just wear it for me, okay? Sa huli ay napanguso na lang siya at tumango. Kulang 1 oras ang nakalipas, nakarating sila sa bahay ng judge na magkakasal sa kanila. Kilala yun ng pamilya ni Jared kaya mabilis ang naging proseso ng lahat. Wala pang kalahating oras ay kasal na sila. Ano pang iniintay mo, Jared? Halikan mo na ang misis mo. Malaki ang ngiting utos ng matandang judge kay Jared. Humarap sa kanya si Jared. I'm gonna kiss you, langga. Masuyong samit nito. Okay, tipid na sagot niya. Pinaghandaan ni Layla ang bagay na yon, na posible siyang halikan ni Jared sa kasal nila. Subalit hindi na rin niya napigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ng mga oras na yon. Napapikit siya nang maramdaman ang labi ni Jared sa kanya. Dampi lang ang halik nito, subalit tila umalis ang kaluluwa sa katawan niya. Layla, are you okay? Masuyong tanong ni Jared nang idilat niya ang mga mata. Lumunok siya at tumango. I'm okay. Ngumiti si Jared at hinawakan ang kamay niya. Lalong nagwala ang puso niya. I'm sorry I had to kiss you, Layla. Baka magtaka si Judge kapag hindi kita hinalikan. Anito pagbalik nila sa kotse. Okay lang, parte naman yun ang usapan natin. Kailangan nating magpanggap sa harap ng ibang tao, di ba? Are you sure it's okay? Ang tahimik mo. You look flustered. Okay lang. I mean, nabigla lang ako pero ayos lang. Halik lang yun. Hindi naman virgin tong lips ko. At saka masarap naman ang lips mo. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong huling sinabi. Anong sinabi mo, Layla? Wala. Narinig ko, sabi mo masarap akong humalik. Narinig mo pala, ipapaulit mo pa. Humisi ito. You're red as tomatoes, Layla. Don't worry, huwag ka nang mahiya. Matagal ko nang alam na masarap ang lips ko. Masarap talaga akong humalik. Natawa na lang siya at pabirong umirap. Ang yabang? Nagsasabi lang ng totoo. Come on, kain tayo. I-celebrate natin ang kasal natin, misis. Mabuti pa nga, gutom na ako eh. Saan gustong kumain ng misis ko? Tila may tumalon sa loob ng dibdib niya nang tawagin siya nitong misis ko. Kahit saan, basta dun sa masarap. Paano kung sabihin ko sa'yo na kahit saan sumasarap basta ikaw ang kasama ko, langga? Ano yan? Nagpa-practice ka na agad sa pagharap natin sa pamilya mo bukas? Ngumisi ito at pinaandar ang sasakyan. Dinala siya ni Jared sa isang eksklusibong restaurant sa loob ng isang 5-star hotel. Ang sosyal mo naman, Jared. Simpleng celebration ka mo. Isang order ng steak dito, 15,000. Ayokong isipin mo na kuripot akong asawa. Feel na feel mo pagiging asawa ko Pabirong wika niya. Ngumisi ang lalaki at hinawakan ng kamay niya. Siyempre, kung ganyan kaganda ang asawa, sinong hindi magiging proud? Nagwala ang puso niya. Habang nakatingin siya sa binata, habang hawak nito ang kamay niya, isang bagay ang napagtanto niya. Crush niya si Jared. Shit! Mura niya sa isip.
Kung kailan pumayag siyang maging temporary wife ng binata, saka niya na-realize na crush niya to. Leila? Untag ni Jared. Napakorap siya. Sorry, gutom na kasi ako. Na-imagine mong pagkain ng mukha ko? Naiiling na natawa siya. Ewan ko sa'yo. Okay lang naman natitigan mo ako, Mrs. Don't worry, hindi ako matutunaw. Natawa na lang siya kasabay ng pagdating ng pagkain nila. Habang kumakain sila, si Jared naman ang napansin niyang nakatingin sa kanya. Bakit nakatingin ka? May bali ba sa pagkain ko? Inabot niya ang baso ng tubig. Bawal akong tumingin sa'yo, Mrs. Ikaw nga nakatingin sa akin kanina. Sumimangot siya. Baka hindi ako matunawan. Nakasimangot na sagot niya. At baka mamalayan ko na lang, in love na ako sa'yo. Dugtong niya sa isip. Ngumisi si Jared. Ang cute mo, Mrs. Huwag mo akong bulahin at kumain ka na dyan. Nakangiting tumango lang ito. Nang ihatid siya ni Jared sa apartment ng gabing yon, napatawag siya sa kaibigang si Alice. Ikinuwento niya rito ang tungkol kay Jared. Ngayon na problema ako kasi na-realize ko crush ko siya, Alice. Anya sa kaibigan. Anong problema? Single ka naman. Dapat nga dun sa ex mo, pinapalitan agad. Nakalimutan mo, temporary wife lang ako ni Jared. Paano kung tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya? Paano kung ma-inlove ako? Hindi ko siya maiiwasan. Kinagat niya ang ibabang labi. Kung bakit ba naman kasi ang bait niya sa akin? Ang sweet niya, ang gentleman, may humor pa. Temporary wife ka lang kamo pero magpapanggap naman kayong totoong mag-asawa sa pamilya niya, di ba? E di akitin mo siya. Make him fall in love with you. Malay mo, gusto ka rin ng Jared na yon. I mean, hindi ka naman siguro niya aalok yung maging temporary wife kung hindi siya nagagandahan sa'yo, di ba? Natahimik siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya maiiwasan si Jared at hindi niya rin naman ito gustong iwasan. Kung mai-inlove ako kay Jared, edi ma-inlove. Tama si Alice. Hindi ko naman mapipigilan ang puso ko. Wika niya sa sarili. Sa kabila ng pangambang nararamdaman, hindi niya napigil ang ngiti sa mga labi bago dalawin ng antok ng gabing yon. Kinabukasan, 4:00 ng hapon, tulad ng usapan nila ni Jared, sinundo siya nito upang ipakilala sa pamilya nito. Naabutan nila ang mga magulang nito pagdating nila sa bahay ng pamilya nito sa Quezon City. Mabait ang mga magulang ng asawa at hindi niya ipinagtaka yon. Ang ganda mo, Iha, kaya pala itinali ka agad nitong anak ko. Wika sa kanya ng ina ni Jared na si Mrs. Jana de la Torre. Salamat po, tita. Please call me Mama from now on. You're married to my son kaya anak na rin kita, Iha. Nakadama siya ng guilt sa sinabi ng ginang. Subalit sa huli ay buong puso siyang ngumiti. Salamat po, tita. I mean, Mama. Welcome to the family, Iha. Wika naman ng ama ni Jared na si June. Salamat po, Papa. Sa inyo pala nagmana si Jared, pero mas gwapo po kayo sa kanya. Anya sa Ginoo. Naramdaman niya ang mga mata ni Jared sa kanya. Excuse me, Langga. Mas gwapo si Papa kaysa sa akin. Nakangising bumaling siya sa lalaki. Sabi mo mas gwapo ka sa papa mo, pero mas gwapo pala ang original. Nag-angat ng kilay si Jared, samantalang napahalakhak naman ang mga magulang nito. Really, Langga? Ganyan ka sa asawa mo? Di ba dapat kampi tayo? Nagsasabi lang ng totoo. Don't worry, mahal naman kita eh. Pasalamat ka, mahal din kita. Nito at hinalikan siya sa pisngi. Kumislot ang puso niya sa ginawa nito. Sa kabila niyon, pilit siyang umaktong kaswal sa harap nito at ng mga magulang nito. Ilang minuto pa, dumating ang kapatid ni Jared na si Jane kasama ang asawa nitong doktor. Tulad ng mga magulang ni Jared, mabait din si Jane. Simple lang ang babae, subalit napakaganda nito. Paano kayo nagkakilala ng kapatid ko, Leila? Usisa ni Jane sa gitna ng pagkain. Naging pasahero niya ako. Naaaliw na tumawa si Jane, samantalang nakangiti naman ang mga magulang nito. Ano, kuya? Namasada ka rin? Wala kang originality? At yung taxi ko pa ang ginamit mo. Ani Jane sa kapatid. Akala mo naman original ka. Sagot ni Jared sa kapatid nito. Nagtalo pa kayo, pareho lang naman kayong nagmana sa papa nyo. Wika ni Jana sa dalawang anak. Nakangising bumaling si Jane sa ama. Tingnan mo nga naman pa, may dilang swerte ang taxi sa atin ha. Natawa ang mag-aama sa hapag habang nakangiti naman sila ni Mrs. De La Torre.
Matiwasay na nagtapos ang hapunan kasama ang pamilya ni Jared. Paglabas nila ng dining, niyaya siyang magtsaan ni Jane. Anong nagustuhan mo sa kapatid ko, Layla? Parang wala namang kagusto-gusto dyan? Tanong sa kanya ni Jane. Magkaharap sila sa sofa ng babae. Katabi nito ang asawa habang katabi naman niya si Jared. Nasa likod ng sofa ang kamay nito, pinaglalaroan ng daliri ang buhok niya. Anong wala? Sinisiraan mo ako sa asawa ko, Jane. Paninirang puri yan. Pabirong sita ni Jared sa kapatid. Natawa siya at sinakyan ng pang-aasar ni Jane sa kapatid. Meron naman, Jane. Medyo gwapo naman tong kuya mo. Medyo mabait. Medyo maginoo. Ngumisi si Jane. Narinig mo yon, kuya? Medyo gwapo ka lang. Parang napilitan si Layla. Baka ginayo mo lang siya kaya nagpakasal sa'yo agad, ha? Umirap si Jared sa kapatid bago sumimangot na bumaling sa kanya. Medyo gwapo lang, langga. Nakakatampo naman. Gandang-ganda ako sa'yo tapos medyo lang pala ako sa'yo. Sakit mo naman sa puso. Natawa siya. Lalo na nang madramang hawakan nito ang dibdib. Huwag ka nang magtampo. Mahal naman kita eh. Pilyong umangat ang kilay nito. Kung mahal mo ako, kiss mo nga ako. Itinuro nito ang pisngi. Namula ang mukha niya. Ano ka ba? Sa harap talaga ng kapatid mo. Nakakahiya. Hayaan mo silang mainggit, langga. Sila nga naghahalikan ng asawa niya sa harap ko eh. Makatarungan ba yun? Go ahead, Layla. We don't mind. Ngisi naman ni Jane sa kanya. Pigil ang ngiting bumaling siya kay Jared at hinalikan nito sa pisngi. Ano, ayos na po. Malaki ang ngiting hinawakan nito ang parte ng pisnging hinalikan niya. Thanks, langga. Ang sarap. Namumula ang pisnging napangiti na lang din siya. Ngiting-ngiti naman sa kanila si Jane. Again, welcome to our family, Layla. Ani Jane nang mapag-isa siya kasama ang babae. Akala ko hindi na mag-aasawa si Kuya Jared dahil puro hasyenda ang nasa isip niya. Buti na lang dumating ka. Nakita ko kung gaano ka kamahal ng kapatid ko. Kaya sana alagaan mo rin siya. Hindi man halata pero mahal na mahal ko yung si Kuya. Napalunok siya bago ngumiti sa babae. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang kapatid mo, Jane. Ngumiti ito. Bago muling magsalita ay narinig nila ang boses ni Jared. Jane, anong sinasabi mo sa asawa ko, ha? Wala, Kuya. Tinanong ko lang kung hindi mo ba talaga siya ginayuma. Nakangising sagot ni Jane na ikinatawa na lang niya. Pasado 9:00 na nang magpaalam sila ni Jared sa pamilya nito. Ang bait na pamilya mo, Jared. Anya habang nasa biyahe sila pa uwi sa apartment niya. Ngumiti ito. I'm glad you were comfortable with them. Ang galing mo ring umakting, ha? Paniwalang-paniwala ang pamilya mo na totoo yung relasyon natin. May future na ba ako sa Hollywood? Nakangising sulyap nito sa kanya. Hollywood agad? Local showbiz muna. Natawa ito at muling bumaling sa kalsada. Siya naman ay hindi napigilan ng sariling mapatitig dito. Bakit nakatitig ka sa akin, Mrs.? Tumikhim siya. Wala naman. Narealize ko lang. Ang swerte ng babaeng mamahalin mo. Pabirong pumalatak to. Ngayon mo lang narealize yan? Natawa siya. Ayan ka na naman. Nagyayabang ka na naman. Natawa rin ito. I hope ready ka na magbakasyon sa Negros. Ayon kay Jared, sa susunod na araw ang alis nila pa Negros. Gano'ng katagal ako sa Negros? 6 months din ba? Let's stay there for a few weeks. Kung hindi mo magustuhan, babalik tayo dito sa Manila. Natigilan siya. Pero hindi ba mas gusto mo doon? Kaya ka nga kumuha ng temporary wife para makauwi ng probinsya? Yes, niyaya kitang magpakasal sa akin para makauwi ako ng hasyenda. Pero hindi naman kita pipilitin na magtagal sa lugar na ayaw mo. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Napaka-considerate talaga nitong tao. Naisip ko, kapag maghihiwalay na tayo, pwede mo sabihin sa pamilya mo na hindi tayo nagkasundo dahil ayaw ko sa probinsya. Pumalatak ito at hinawakan ng isang kamay niya. Saka na natin isipin yan, Mrs. Kakakasal lang natin, hiwalay agad. Napangiti siya at napatango kay Jared. Tulad nito, ayaw niyang isipin muna ang tungkol doon. Araw ng Biyernes, sinundo siya ni Jared sa apartment. Nabigla pa siya nang makita ang kapatid na si Jane ang kasama nitong driver na maghahatid sa kanila sa Naiya. Pagdating naman nila sa airport sa probinsya, sinalubong sila ng isang lalaking kamukha ni Jared. Ayon sa asawa, yun ay ang pinsan nitong si Miguel. Nice to meet you, Layla. Miguel at your service, ang pinakagwapong pinsan ni Jared.
Nakangiting pakilala ni Miguel nang maglahad ito ng kamay sa kanya. Anong pinakagwapo? Ikaw lang naman ang nag-iisang pinsan ko. Huwag mo nga niluloko ang asawa ko. Ani Jared kay Miguel na ikinatawa ni Layla. Ngumisi lang si Miguel bago sila igiya sa isang pick-up na dala nito. Magkatabi sila sa upuan ni Jared habang mag-isa ang pinsan nito sa unahan. Talaga naman ginawa niyo talaga akong driver. Sana pala nagsama ako ng tauhan. Pumapalatak na wika ni Miguel. Ayon kay Jared, kulang 1 oras ang biyahe mula sa airport patungo sa hasyenda. Kamusta naman bilang asawa tong pinsan ko, Layla? Tanong ni Miguel mula sa salamin ng sasakyan ay nakatingin to sa kanila. Ngumiti siya kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Malambing na asawa tong si Jared. Bukod sa sweet, maalaga. Teka, dahan-dahan. Kinikilig ako, misis. Komento ni Jared. Nag-init lalo ang mukha niya. Natawa naman si Miguel. Alam mo, Layla, hindi ko talaga inaasahan na babalik tong pinsan ko na may kasamang babae. Natigilan siya sa narinig. Hindi inaasahan? Akala ko hindi makakabalik si Jared hanggat hindi siya mag-aasawa. May pagtatakang tanong niya sa isip. Bago pa siya makabaling sa asawa para magtanong ay nagsalita na ito. Shut up, Miguel. Kumusta ang asyenda? Siyempre, nandito ako kaya maayos kahit wala ka. Pero miss na miss ka na ni Misty. Ani Miguel. Natigilan siya sa sinabi ng pinsan ni Jared. Sino ang Misty na tinutukoy ng asawa? At bakit miss na miss nito si Jared? Miss ko na rin si Misty. Nakangiti sagot ni Jared sa pinsan. Si Lola, kumusta? Hindi tulad ni Misty, hindi ka miss ni Lola. Pasensya na, ako kasi ang paborito nga po. Sagot ni Miguel na parehong ikinatawa ng magpinsan. Hey, okay ka lang, langga? Masuyong baling sa kanya ni Jude nang mapansin na tahimik siya. Okay lang, tipid siyang ngumiti. Subalit sa loob niya ay tila may aspiling tumusok sa puso niya. Hindi niya gustong may namimiss na ibang babae ang asawa niya. Baka nakakalimutan mo, temporary wife mo lang si Jared. Paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip. Mapait na napangiti siya sa sarili. Kaya naman kahit gusto man niyang itanong kay Jared kung sino ang Misty na yon ay pinigilan niya ang sarili. Hindi nagtagal nakarating sila sa Hacienda de la Torre kung saan nakatayo ang malawak na mansyon. Malugod na sinalubong sila ng abuela ni Jared. Ayon sa asawa, patay na ang abuelo nito. You're very pretty, iha. Magaling talagang pumili ang mga apo ko. Wika ng matanda sa kanya. Salamat po, senyora. Call me Lola. Nakangiting wika nito bago bumaling kay Jared. Iho, hindi ako makapaniwala nang itawag ng mga magulang mo na uuwi kang may kasamang asawa. Bakit biglaan ang kasal nyo? Don't tell me buntis na si Layla. Namilog ang mga mata niya habang natawa naman si Jared. Wala naman, porkit pinakasalan ko agad ang asawa ko, buntis na. Hindi ba pwedeng mahal na mahal ko lang at nanigurado lang ako na hindi na siya maaagaw ng iba? Natawa ang matanda. Bueno, nagpahanda ako ng almusal, kumain na kayo. Habang patungo sa komedor ay sinundan niya ng tingin ng abuela ni Jared. Bakit tulad ni Miguel, nagtaka si Lola na pinakasalan agad ako ni Jared? Hindi ba niya alam na hindi makakauwi ang apo niya hanggat walang asawa? Anya sa isip. Nalunod ng tanong sa isip niya nang tumambad sa kanila ang malafiestang pagkain sa komedor. Pagkatapos kumain, tumuloy sila ni Jared sa silid nito. Malawak yun at may sariling tanggapan. Don't worry, I'll sleep in the sofa. Ani Jared. Bumaling siya sa sofa. Ang tangkad mo, kasya ka ba dyan? Dito ka na lang din sa kama, malaki naman. Ayos lang sa'yo na tumabi ako sa'yo. Basta wag mo akong sisipain. Pabirong sagot nito. Hindi naman ako naninipa. Nangyayakap lang, langga. Ayos lang ba yun sa'yo? Napalunok siya nang pumasok sa isip ang imahe na yakap siya ni Jared sa pagtulog. Ayos lang naman. I mean, mag-asawa naman tayo. Talaga? Pwede akong yumakap sa'yo? Oo nga, ang kulit mo rin ah. Natawa ito. May kislap sa mga mata. Gusto mo magpahinga muna? Napagod ka sa biyahe natin. Umiling siya. 1 oras lang naman yung biyahe natin. Hindi ako napagod. Then come on, ipapasyon na kita sa hacienda. Ipakikilala rin kita kay Misty. Napakurap siya. Pagkatapos ay unti-unting nagsalubong ang mga kilay. Ayoko. Ayaw mo lumabas? Akala ko ayaw mo rin magpahinga. Ayoko rin makilala yung kung sino man yung Misty na yan.
Sagot niya bago pa mapigilan ng sarili. Bakit? Anong bakit? Basta ayoko. Akala ko ba wala kang babae dito sa probinsya? Bakit may Misty? Humalakip-kip siya. Napaawang ang mga labi nito. Pagkatapos, unti-unting ngumiti. Nagsiselos ka kay Misty lang ga? Mabilis na nag-iwas siya ng tingin. Hindi. Ayoko lang isipin ng ibang tao na nagpakasal ka tapos may ibang babae kang namimiss. At bakit ka ba nakangiti dyan? Lumapit sa kanya si Jared. Hindi siya nakahuman nang bigla ay yakapin siya nito patagilid. Huwag ka nang mainis, Mrs. Hindi ko babae yung si Misty. Kabayo ko yun. Napakurap siya at napaharap sa asawa. Kabayo si Misty? Oo, walaga ako. Namula ang buong mukha niya. Mali ko bang kabayo pala yun? Hindi mo naman sinasabi. Ngumisi ito. Oo na po, kasalanan ko po. Sorry. Huwag ka nang sumimangot dyan. Baka mahalikan kita, langga. Ano? Lalong namula ang mukha niya. Ang cute kasi ng langga ko. Sarap halikan, no? Pabiro siyang humarap. Tumigil ka, Jared. Lumabas ka rin muna. Magbibihis na ako para makababa na tayo. Pinakawalan siya nito. Subalit bago ito lumabas ay nakakasilaw ang ngiting ibinigay nito sa kanya. Wala akong ibang babae, Mrs. Ikaw lang. Nang maiwan siya mag-isa sa silid ay napangiti siya. Ilang sandali pa, inilibot siya ng asawa sa hasyenda. Ipinakilala nito sa kanya si Misty, ang alaga nitong kabayo. Ang ganda niya. Namamanghang wika niya habang hinihimas ang katawan ng hayop. Misty, alam mo bang pinagsilosan ka nitong asawa ko? Tapos ngayon, gandang-ganda na sa'yo. Oh. Nakangising wika ni Jared sa tabi niya. Nakakainis ka kasi, di mo sinabi na kabayo si Misty. Baling niya sa lalaki. Pilyong umangat ang kilay nito. Hindi mo itinanggi na nagselos ka nga langga. Namula ang mukha niya. Huwag mo akong asarin sa harap ng alaga mo. Tumawa lang ito at hinapit ang bewang niya. Ilang sandali pa, sumakay sila sa kabayo nito para libutin ang hasyenda. Bukod sa ilang kabayo, marami pang alagang mga hayop si Jared sa hasyenda. Ipinakilala din siya ng asawa sa mga tauhan na katulong nito at ng pinsan sa hasyenda. Papadilim na bumalik sila sa mansyon. Pagkatapos nilang maghapunan, hinatid siya ni Jared sa silid niya. Ayos lang sa'yong mag-isa dito sa kwarto. Nag-aaya lang ng inuman yung ilang tauhan at si Miguel. Namiss daw nila ako. Ani Jared sa kanya. Oo naman, nung akala mo sa akin bata na kailangan patulugin? Pabirong sagot niya. Ngumisi ito. Bakit? Baby naman kita ah. Nagwala ang dibdib ni Leila. Anong baby ka dyan? Di ba ganun pag mag-asawa, baby ang isa't isa? Ewan ko sa'yo. Bumaba ka na at baka hinahanap ka na nila. Magpapahinga na rin ako. Masuyo itong tumango. Good night lang ga. Magpahinga ka mabuti, okay? Nakangusong tumango siya. Okay, wag ka masyadong uminom baka malasing ka. Lumaki ang ngiti nito. Sarap naman ang feeling na may asawa. Don't worry, hindi ako iinom ng marami. Hindi rin ako magtatagal sa baba. Pagbibigyan ko lang sila sandali. Pag-alis ni Jared, pagkatapos niyang magbihis ng pantulog ay nahiga siya sa kama. Habang yakap ang una ni Jared, isang realisasyon ang napagtanto niya. Mahal na niya ang binata at gusto niyang maging totoo ang pagsasama nila. Gusto niyang mahalin din siya nito. Kapag natapos ang kasunduan nila at hindi ito na-inlove sa kanya, siguradong masasaktan siya. Saka ko naiisipin ng sakit kapag tapos na. Sa ngayon, susulitin ko ang mga araw na magkasama kami at gagawa ko ng paraan para mahulog ang loob niya sa akin. Wika niya sa sarili. Kinabukasan, nagising siya na mag-isa sa kama. Nang bumangon siya ay naabutan niya si Jared na pinagkasya ang sarili sa sofa. Ang gwapo ng asawa ko. Mahinang sambit niya nang lapitan ng lalaki. Narinig ko yun, misis Wika ni Jared bago dahan-dahang iminulat ang mga mata. Gising ka na? Nabiglang tanong niya. Ngumiti ito, mapungay ang mga mata. Good morning. Nagising ako nung lumapit ka. Bakit dito ka sa sofa natulog? Sabi ko, pwede ka naman tumabi sa kama. Nakainom ako kagabi, misis. Mahirap na, baka mayakap kita. Ngumuso siya. Okay lang naman. Baka sobra pa sa yakap ang magawa ko Kaya ayos lang na dito ako sa sofa. Ang laki mo tapos pinagkasya mo ang sarili mo dyan? Hindi ba sumakit ang katawan mo? Medyo masakit nga ang likod ko
Bumangon ito at umayos ng upo sa sofa. Naupo siya sa tabi nito. Ay, kawawa naman ang langga ko. Nakangiti itong bumaling sa kanya. Kumikislap ang mga mata. Ikaw tinawag mo na rin akong langga. Bakit, ayaw mo? Ano, ikaw lang ba ang pwede? Natawa ito. Ito naman, gusto ko syempre. Masakit ang ulo mo? Gusto mo ba ng kape? Tsaa? Ikaw lang ang gusto ko. Payakap na lang langga. Sa isang iglap ay bumalot ang braso ni Jared sa kanya. Napangiti na lang siya habang yakap ang asawa. Ilang sandali sila sa ganoong posisyon bago siya pinakawalan ni Jared. Sabay silang bumaba para mag-almusal. Pagkatapos muling libutin ang asyenda, dinala siya ni Jared sa tubuhan at sugar mill ng pamilya nito. Ipinakilala siya ng asawa sa mga tauhan nito. Sir Jared, ang ganda ng asawa mo. Wika ng tauhan na sinundan pa ng kasama. Siyempre naman po, ang ganda-ganda talaga nitong langga ko. Ani Jared at pumaling sa kanya. Nagwala ang puso niya. Habang nakakasama niya ang asawa, palalim din ng palalim ang nararamdaman niya rito. Kinabukasan, dinala siya ni Jared sa bayan ng Bacolod. Ipinasyal siya ng asawa. Kumain sila ng chicken inasal, pagkatapos ay dinala siya nito sa isang sikat na pastry shop doon. Akala ko wala nang space yung tiyan ko, meron pa pala. Ang sarap ng mga cake dito sa Kalea, Jared. Wika niya sa asawa habang kumakain sila. Natawa ang lalaki. Sabi mo titikim ka lang pero nakatatlong subo ka na. Ang sarap kasi. Kasalanan mo to. Lahat ng pinapakain mo sa akin masarap. Ayoko na dito, baka tumaba ako. E di mag-e-exercise tayo. Papagurin kita lagi para hindi ko tumaba. Anong exercise naman? Ngumisito. Siyempre yung nakakapagod at nakakapawis. Napalunok siya. Ha? Bigla ay pumasok sa isip niya ang imahe na pareho silang pawisan ni Jared sa malawak na kama nito. Magja-jogging tayo. Araw-araw nating iikutin yung hasyenda. Ewan ko na lang kung tumaba ka pa dun, langga. Jogging pala. Napakurap siya at tumango. Namumula ka, langga. Ibang exercise yata ang iniisip mo Tukso nito. Ewan ko sa'yo, kakain na nga lang ako. Anya at sumubo ng cake. May icing ka pa, misis. Gamit ang kamay ay pinahid nito ang sulok ng labi niya pagkatapos ay dinala sa bibig ang daliri. Sarap no? Bigla ay nanuyo ang lalamunan niya at gusto niyang halikan sa mga labi ang asawa. Ipinilig na lang niya ang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Paglabas nila ng cake shop ay dinala siya ng asawa sa isang sikat na tourist spot, ang pamosong The Ruins Mansion sa Talisay. Wow, ito pala yung famous na The Ruins Mansion. Ang ganda, Jared. Kaya pala dinadayo to. Namamanghang wika niya habang inililibot ang tingin sa lugar. Alam mo bang ipinatayo to ng hasyenderong si Don Mariano Lacson para sa asawa niya? Ani Jared sa kanyang tabi. Talaga? Ibang klase siyang magmahala, nagpatayo ng mansyon? Bongga? Natawa si Jared. Kaya ko rin naman yun. Nilingon niya to. Kaya ang alin? Ipagpatayo ka ng mansyon. Saan mo ba gusto asawa ko? Sa Manila, dito sa Negros, o sa ibang lugar sa Pilipinas? Natawa siya. Ikaw talaga? Bakit mo ako tinatawanan? Seryoso ako Hindi ko naman kailangan ng mansyon. Ikaw lang sapat na langga. Nakangising sagot ni Leila. Lakas mo naman magpakilig, misis. Pakis nga. Sa kabila ng pagbibiro sa tono nito, sineryoso niya ang sinabi nito. Humarap siya sa asawa at mabilis na hinalikan ng mga labi nito. Bakas ang gulat sa mga mata ni Jared. You kissed me, Leila. Sabi mo halikan kita. Ayaw mo ba? Gusto. Gustong gusto. Gusto ko rin ng isa pa. Napapaos na sambit nito. Bago pa siya makasagot, hinapit na siya nito at sinakop ang mga labi niya. Akala ko masarap yung cake na kinain natin. Mas masarap pala yung lips mo, langga. Wika ni Jared nang maghiwalay ang mga labi nila. Napangiti siya sa mister. Sa sumunod na mga araw ay masayang-masaya si Leila sa piling ni Jared. Napakalambing nito at napakamaalaga. Pakiwari niya ay totoo na talaga silang mag-asawa. Ang ganda dito, Jared. Kaya pala mas gusto mo dito sa probinsya. Wika niya sa asawa. Nang araw na yun ay nagpapahinga sila sa malawak na hardin ng mansyon. Ang sarap tumira dito kumpara sa Manila. Tahimik, walang polusyon, tapos ang bait ng mga tao.
Talaga? Hindi ka naiinip? Masuyong tanong nito. Paano ako maiinip? Kasama kita. Sagot niya sa isip. Hindi, mas gusto ko nga dito eh. Sagot niya. I'm glad you liked it here, Langga. Nasisiyahang sagot ni Jared. Kinuha nito ang kamay niya at pinatakan ng halik. Nalusaw ang puso niya at napangiti na lang. Mabilis na lumipas sa mga araw na magkasama sila ni Jared. Hindi niya namalayan na 3 linggo na siya sa hasyenda. Bukod kay Miguel, napalapit na rin siya sa mga kamag-anak ni Jared, maging sa mga tauhan sa hasyenda. Nang umagang yon, wala na si Jared sa kwarto nang magising siya. Sa iisang kama sila natutulog ng asawa, subalit siniguro nito na may mga una na nakapagitan sa kanila. Wala siyang masabi sa pagiging maginoo ng asawa. Good morning, Iha. Mag-almusal ka na. Wika sa kanya ng mayordoma na naabutan niya sa kusina. Si Jared po nasaan? Nasa kwadra kasama si Miguel. Nauna silang mag-almusal kanina dahil maaga silang bumaba. Nanganak kasi ang isang kabayo. Pagkatapos kumain ay nagpunta siya sa kwadra. Nasa bukana pa lang siya ay nakita na niya si Jared. Kasama nga nito ang pinsan. Balak sana niyang lumapit subalit tila may seryosong pinag-uusapan ng mga ito. Ayoko nang ipagpatuloy ang setup namin ni Leila, Miguel. Nahihirapan na ako. Dinig niyang ani Jared sa pinsan. Natigilan si Leila. Kung ganoon ay alam ng pinsan ni Jared na temporary lang ang kasal nila ni Jared. At anong sinabi ng asawa? Ayaw na nitong ipagpatuloy ang setup nila? Tila may matulis na bagay na tumusok sa puso ni Leila. Then, sabihin mo sa kanya, Jared. Be honest with your wife. Ani Miguel sa pinsan. Bago pa niya marinig ang sagot ni Jared ay tumalikod na siya at bumalik patungo sa mansyon. Iha, nakita mo na ba ang asawa mo? Tanong sa kanya ng mayordoma. Opo, pero babalik muna po ako sa kwarto. Masakit po ang ulo ko. Ani at nilagpasan to. Pagdating niya sa silid, kinagat niya ang ibabang labi kasabay ng pagbagsak ng luha. Akala niya, sa loob ng nakalipas na mga araw, ay nahuhulog na rin ang loob ni Jared sa kanya. Subalit mali pala siya. Pagpapanggap pa rin ang ginagawa nito, at nahihirapan na itong magkunwari. Pinalis niya ang luha at inayos ang kanyang maleta. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas nang marinig niyang may kumatok sa pinto. Bumukas yun at iniluwa si Jared. May dalang tray ang asawa. Langga, sabi ni Manang masakit ang ulo mo. Nagdala ako ng mainit na lemonade at gamot. Ani Jared. Inilapag nito ang tray sa isang mesa at lumapit sa kanya. Naupo ito sa tabi niya at humarap sa kanya. Masama bang pakiramdam mo? Masuyong tanong nito at hinawakan ang mukha niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya habang nakatingin kay Jared. Isipin pa lang niyang malalayo na siya sa lalaki ay pinipiga na ang puso niya. Mas masakit pa ang nararamdaman niya ngayon sa naramdaman noong natuklasan niyang may ibang babae si Nick at noong nakipaghiwalay siya sa dating nobyo. Okay lang ako, Jared. Mahinang sagot niya. Sigurado ka? Pinagmasdan nito ang mukha niya. Pagkatapos ay iginala ang tingin sa paligid. Bakit nakalabas ang maleta mo? May hinahanap ka? Nilunok niya ang bikig sa lalamunan. Gusto ko na kasing bumalik ng Maynila. Kumunot ang noon nito. Bakit? May problema ba, Langga? Gusto niyang maiyak sa lambing ng boses nito. Kasi namimiss ko lang ang Maynila. Okay, babalik tayo sa Manila. Ako lang ang babalik, Jared. Putol niya rito. We're married, Leila. Kung nasan ka, nandun din dapat ako. Masuyong sagot nito. Sa papel lang ang kasal natin, hindi ba? Hindi mo kailangan sumama sa akin pabalik ng Manila, Jared. Mas okay na rin na bumalik na ako sa Maynila para hindi mabigla ang mga magulang mo kapag naghiwalay tayo. Palalabasin natin na nag-away tayo dahil ayoko dito sa probinsya, di ba? Bumadya ang panik sa mukha nito. Leila, 1 buwan pa lang tayong kasal. Hindi ba 6 na buwan ang usapan natin? Pero nahihirapan ka na sa setup natin, di ba? Nahihirapan ka nang magpanggap na mag-asawa tayo. Kaya bakit ngayon pinipigilan mo ko? What? Hindi kita maintindihan, Leila. Anong nahihirapan ako sa setup natin? Nag-iwas siya ng tingin. Narinig ko ang usapan niyo ni Miguel na ayaw mo na sa setup natin, na nahihirapan ka na. Napaawang ang mga labi nito. Pagkatapos ay napalunok. Totoo yung narinig mo, Leila. Ayoko na sa setup natin. Ayoko nang sa papel lang ang kasal natin. Kasi mahal na kita. At gusto ko nang gawing totoo ang pagsasama natin.
Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Leila sa narinig. Anong sabi mo? Masuyo itong ngumiti. I have something to confess, Leila. Truth is, I'm in love with you the first time I saw you. Nung unang araw na magkita tayo, pagkatapos mong sumakay sa taxi ko, sa taxi ng kapatid ko, hindi ka na mawala sa isip ko. Nung nakipaghiwalay ka sa ex mo, gusto agad kitang ligawan, pero natorpe ako. Kaya nag-isip na lang ako ng paraan kung paano ako patuloy na makakalapit sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Jared? Nagsinungaling ako sa'yo, Leila. Hindi totoo na kailangan ko mag-asawa para makabalik dito sa hasyenda. I just made a roll up para maalok kitang magpakasal sa akin at maisama kita dito. Umaasa ako na kapag nakasama kita araw-araw, mahuhulog ang loob mo sa akin. Pero habang magkasama tayo, ako yung lalong nahuhulog sa'yo. Ako ang lalong nababalo sa'yo. Hanggang sa pakiramdam ko, hindi ko na kayang magpigil ng nararamdaman ko. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Mahal kita, Leila. Mahal na mahal. Gusto kong umamin na sa'yo dahil ayaw kong isipin mo na pagpapanggap lang lahat ng pinapakita ko sa'yo. Walang pagpapanggap sa lahat ng pinapakita at pinaparamdam ko sa'yo, Leila. Totoo ang lahat ng yun. Maniwala ka. Kung papayagan mo ko, mandiligaw ako sa'yo. Patutunayan ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko at totoo ang hangarin ko sa'yo. Sinalubong niya ang mga mata ng asawa. Mahal din kita, Jared. You're in love with me? Nabiglang sambit nito. Masuyo siyang tumango. Siguro ang hirap paniwalaan dahil kahihiwalay ko pa lang sa ex ko. Pero bago pa ako makipaghiwalay kay Nick, nang may hinala na ako may ibang babae siya, nawala na pagmamahal ko sa kanya. Before we were over, I was already done with him. Kaya nang dumating ka sa buhay ko, nagawa mo ako pahinagad ng isip ko. Noong una akala ko simpleng paghanga lang ang nararamdaman ko. Hanggang sa namalayan ko na lang, mahal na kita. At gusto ko nang maging totoong relasyon natin. Pumungay ang mga mata niya. Mahal kita, Jared. Mahal na mahal kita. Wala ring pagpapanggap sa mga ipinakita ko sa'yo. Kaya nasaktan ako nang marinig ko ang sinabi mo kanina kay Miguel na gusto mo nang tapusin ang kasunduan natin. Kumislap ang mga mata nito. Gusto ko nang tapusin dahil gusto kong maging totoo lang ga. Gusto kong ipaalam sa'yo na totoong mahal kita. Gusto kong manligaw sa'yo. Hindi na kailangan. Mahal na nga kita eh. Dinala nito ang kamay ni Leila sa mga labi nito. Manliligaw pa rin ako hanggang sa pumayag ka magpakasal tayo. Teka, kasal na tayo ah. Totoo naman yung kasal natin, di ba? Gusto kong magpakasal ulit tayo, sa simbahan, sa harap ng mga pamilya natin at ng mga taong importante sa atin. Gusto kong malaman ng lahat na asawa kita. Okay, sige. Payag ako magpakasal ulit tayo. Thank you, Leila. I promise you, I will only love you. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hindi ako maghahanap ng iba. Ikaw lang langga. I believe you, Jared. Pangako sa'yo, ikaw lang din ang lalaking mamahalin ko. Masuyo ang ngiting ibinigay nila sa isa't isa bago nito sinakop ang mga labi niya. Nagsalo sila sa isang matamis na halik ng asawa. Hindi ka na babalik ng Maynila? Tanong nito nang pakawalan ng mga labi niya. Babalik pa rin. Lumaki ang ngiti niya nang makita ang pagkunot ng noon ni Jared. Kasi kailangan ko magpaalam sa landlady ko, di ba? Bumalik ang ngiti sa mga labi nito. I love you, langga ko. I love you too, langga. Buong pusong tugon niya. Muli, isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila. Isang buwan ang nakalipas, naganap ang kasal nila ni Jared. Ginanap yon sa simbahan sa Negros. Dinalohan yon ng pamilya ni Jared at mga taong importante sa buhay nila. Pagkatapos ng kasal ay masayang nanirahan ng mag-asawa sa hasyenda. Isang taon nang nakalipas, ipinagkaloob sa kanila ang kanilang unang anak. Nasundan pa yun ng 2 sa mga sumunod na taon. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawang Jared at Leila sa piling ng isa't isa at ng kanilang 3 anak. Ang dating temporary wife, ngayon ay tunay na reyna na ng hasyenda at ng puso ni Jared. Dito natapos ang kwento ng isang planong peke lang sa simula pero sa dulo'y naging pag-ibig na walang expiry. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig nagsisimula sa isang kasunduang walang kasiguraduhan. Pero kapag totoo ang naramdaman, kahit temporary lang ang simula, forever ang ending. The end.
Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.